Hello guys, it's me again, ang inyong Jetlim Balasubas. At kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang videos. And palike na rin. At pa-follow na rin po ang ating page, Solidong Taga Norte. Tara at pag-usapan natin itong si Harry Roque. Umpisa natin to. Attorney Kaufman, from day one, Roque has undermined me and misled the public. No one is interested in him as a lawyer. Yan. Ito kasi parang meron daw talagang Dutch lawyer na nagkumpirma kay Attorney Kaufman na itong si Harry Roque lumapit sa kanya dahil gusto niyang idemanda yung Dutch government dahil Aray ko. Sabi nga nila, don't bite the hand who feeds you. 'Di ba nag-a-apply ka ng asylum sa sa Netherlands? Dapat hindi mo ginagawa 'yan. Sabi dito ni Attorney Nicholas Kaufman, a Dutch lawyer has confirmed to me that Harry Roque approached him with an initiative to sue the Dutch government for facilitating the redemption of the former president. In my opinion, this was a crazy. Oh my God. Huh? Aray ko. Umuwi ka na kasi. Because the release of the former president would require cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. From the day one, Harry Roque has portrayed himself as the only person capable of defending the former president, motivating the public against me and my team. Diba? Hindi siya nakakatulong dyan. Kaya kayong mga DDS supporter dyan sa Netherlands, pauwiin nyo na yan. Masisira lang ang diskarte ni Kaufman dyan. dahil nga daw doon sa pagpa-facilitate ng rendition ni former President Rodrigo Duterte. Sabi ni Kaufman, ito daw nakakaloka. Crazy. Sabi niya, crazy scheme. Yeah. Sabi ni Attorney Kaufman. Crazy scheme kasi kakalabanin mo ang Dutch government na siya ang may hawak ng ICC kung saan nandun si dating Pangulo. Diba? Sabi ko na sa inyo Hindi niya pwedeng kalabanin niya kung gusto niya ma-approve yung asylum seeker niya. Kasi kung kakalabanin niya ang ICC, panigurado, denied yan, uwi siya sa Pilipinas. Pinagtataboyan ka na ni Sara, pinagtataboyan ka na ni Digong. Di ba? Ayaw mong pa umuwi, harapin mo ang kaso mo. Rodrigo Duterte. Just sa context lang po, parehong ICC accredited na lawyer sila, di ba? Pareho sila. And come to think of it, nandun ako, araw-araw namin tinatanong si Vice President Sara Duterte kung yung bang nalalabing slot ng lawyers for her father ay si Harry Roque. Pero eventually hindi binigay kay Harry Roque. Hindi. Aray ko. Kawawa ka naman, Harry. Wala ka na kasi sa tamang pag-iisip kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig mo. Sa tingin mo ba papayag sila na ikaw ang umawak ng kaso niya? Di ba? Para kasing ang sinasabi ni Attorney Kaufman, ito daw ginagawa ni Attorney Harry Roque, masyado daw obsessive yung kanyang plano to the point na baka mamaya ma-jeopardize o makasama pa doon sa effort ng defense. Tama nga naman sila. Baka yan pa yung katalo ni Duterte. Pinaggagawa mo. Umuwi ka na, may pustahan kami dito. Lawyer para mapalaya itong si dating Pangulong So I Duterte. distinctly remember na may isang araw doon sa 2 weeks ko yata na doon na nagpa-change ng tact or on ang taxi Attorney Kaufman at nanawagan sa supporters na don't attack the ICC. Yes, naalala ko yun. Naalala mo yung Yes. report ko? Yun. Because kainitan nyo na bumabanat na yung grupo. Correct. Okay. Ayan yun, yung
yung mga DDS din kasi, simula nang nahuli si Digong, puro sila pasa ng mga letter, yung baya ICC page sa kung ano pinaggagawa nila doon, rant sila ng rant, kung ano pinapadala nilang Liam, bring him home. Wala naman maitutulong yan eh. Bagkus nakasama pa kayo. Tingnan mo yung nangyari nung last na lumabas na yung article galing sa ICC. Hindi na approve yung ni Digong. Ewan ko kung interim release yun. Tuloy natin. Dun sa mga, ICC. judges Yes. ng ICC, na Yo. porke may kinikilingan, sila Oo. maghuhusga. Uy, Kaya social media preno-preno. Oh, So, maingay ganyan- sila noon. Yan ang mga ganap doon. So tingnan natin, hindi po kami niniwalang mananahimik si Attorney Harry Roque tungkol dito. Hindi, kasi Sure may post ako. na Hindi yan, hindi mananahimik yan. Siraulo yan eh. Hindi niya na lang asikasoin yung problema niya sa Pinas. Ilaban niya. Wala naman talaga siyang kasalanan. Bakit siya nandiyan dyan? Bakit ka tumakas? Nag-backdoor ka pa. Aray ko. na siya agad sa Facebook. Ano na sabi? meron na. Ano sabi? Oo. Ito yung sabi ni Attorney Harry Roque na yung kanya daw suporta sa Duterte Legal Defense Team nagpapatuloy naman. Wala daw katotohanan na nakikialam siya dito sa kaso. Aha. At yung kanyang pagbibigay ng mga pahayag posibleng makaapekto sa estratehiya ng Defense Legal Team. Tama. Diba sabi mo din yan nakaraan hindi ka titigil na magbigay ng suwestyon. Kahit na binabaliwala na ng pamilya Duterte. Alam mo, nagmumukha ka na ng tanga dyan eh. Umuwi ka na lang. Maawa ka sa anak mo. Sa International Criminal Court. Yeah. Oo. Sabi niya, bilang isang tapat na taga-suporta ng mga Duterte, wala raw siyang hinangad na kung hindi ang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas dito sa ating bansa ng buhay. Matagal pa yan. Unang paglilitis niya is September pa. Susunod pa yan, ilang taon yan. Sabihin na natin 5 taon yung pag sa kanya, paglilitis. Pagka siya ay convicted, baka panghabang buhay na pagkakakulong na. Excuse me. Kahit anong gawin mo dyan, wala ka na magagawa dyan. Oh, yeah. Sabi nga ni Attorney Kaufman, that's an option daw kung ang gobyerno daw ay papayag. Oo. Paano papayag? Wala naman tayong jurisdiction dyan. Hands up ang dyan, gobyerno natin dyan. Hindi na tayo pwede makialam dyan. Alam mo yan, abogado ka. Well, Ay nako. So yan po ang ganap. Alam niyo naman po na ang estado ngayon nung kaso doon ay they're still in the preparation stage, at submission stage. Sa September pa po talaga yan. So pinagpaliban yung pagtalakay doon sa kung pwedeng bigyan ng ibang lugar kung saan pwede si dating Pangulo na manatili, pinagpaliban po yun. Pati po meron pang nakapending na request po sa kampo nila na sana iurong, hindi na sa September gawin. Iurong to ng iba pang date. Pero hindi ba dapat bilisan kasi nga kung gusto Yun nila nga mauwi agad. Kung gusto mo mauwi agad. Actually, may sinabi pa si Attorney Roque na Bibilisan nila ayun nga yung proseso nila wala kang magagawa doon. Hindi nyo pwedeng utusan yung ICC na yan, wala kang dyan, karapatan. sabi niya, hindi naman daw siya pwedeng sisihin kung maghanap man siya ng mga remedyo para maibalik sa bansa si Pangulong Duterte. Parang kinontra niya yung sinabi ni Attorney Kaufman na crazy scheme. Yeah. Yeah, boy. Sige, mag-away kayo. Abangan ko yan. Sa katunayan daw ay kinilala ni Vice President Sara Duterte yung kanilang napag-usapan ng mga domestic legal remedy sa
ilang okasyon para nga maibalik si FPRRD dito sa ating bansa. Yes. O, di ba? Sa totoo lang, hindi na talaga Hey guys, I just found an... Hindi na talaga makakauwi si former President Rodrigo Duterte. Dahil nga, kung sa interim release lang pagbabasehan nila, wala namang bansang gustong kumupkup sa kanya. Di ba? Walang bansa. Nagpunta na ng Australia. Nagpunta na ng South Korea. Nagpunta na ng ito, magko-Kuwait pa siya itong August 8 yata. Kasi balita na yan dun sa Kuwait. Walang bansang may gustong kumuha sa kanya. Tayo sa Pilipinas hindi naman pwede. Hindi tayo miyembro ng ICC. Kailangan pag interim release, ano yan, miyembro ka ng ICC kasi ikaw magiging host ng interim release niya. Tayo hindi naman tayo miyembro, kaya hands off tayo sa ganyan. Ang inahabol lang kasi ng mga dito, Duterte supporters, makalabas lang sa detention center ng ICC or Netherlands. So ayun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and hit the notification bell button at pa-follow na rin po ang aking FB page at Solidong Taga Norte. Maraming salamat at shoutout pala sa mga kasamahan ko dyan sa TikTok, sila Mr. Chair, Babes, Mami Brew, and Screwballs, Kuya Gibo, Pulido. And goodbye.